Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, and welcome to Bonfire Night! Sa muli, welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Ang kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember! Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember sa tayo mga ka-bonfire. Maging mindful po tayo about ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo nag-watch but kasama na natin yung ating buong tribes sa panonood ng ating Bonfire Night. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams pamamagitan ng isang awitin. So secure, you're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I believe.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makanig po tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na wag po natin hayaan na tayo ay ma-distract, ba tayo po ay mag-focus, mag-engage habang nakikinig po ng message for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, he is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, life class, and cell group coordinator. Let's welcome Rocky Alcantara. Good evening mga ka-bonfire. So muli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong gabi na kung saan tayo ay patuloy niyang bibigyan ng mga karunungan upang patuloy tayo mahubog to become a disciple. So, but before that, welcome po muna natin ang lahat ng ating mga pastor, ang lahat ng ating mga primary, mga cell leaders, mga disciples, sa lahat po ng mga family nila, ng ating mga invites din, sa lahat ng mga nanonood dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Welcome po dito sa atin sa Bonfire. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin namin na patuloy na samahan kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang patuloy kaming bigyan, Panginoon, ng karunungan, upang patuloy kaming mahubog to become your disciple, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa mga bagay na dapat naming ayusin sa aming buhay upang magawa naming maalis ito, Panginoon, at kami ay makahayo, Panginoon, upang maisagawa, Panginoon, ang pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang siyang pumagitna sa aming gawain ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so maraming salamat sa patuloy na pagsama dito sa atin sa Bonfire, sa every week. And these past few weeks, tayo ay mga nakarinig talaga ng mga mensahe na kung saan tayo, ito ay may panawagan sa atin upang kumbaga ay tuparin din natin ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, meron dyan merong a call to step up, yung binahagi sa atin ni Teacher John, and then yung ating journey last week, na a sustainable journey na binahagi naman ni Ate Beck sa atin, ni Ate Jeneline. So, this week naman, itong message natin ngayong gabi, buksan natin ang ating mga Bible. Matatagpuan natin siya sa Hebrews chapter 12 verse 1. Sabi dito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out of us. Sa Tagalog, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ayan, so very familiar sa atin itong verse na to. Pero ito yung nais kong ibahagi ngayon sa atin upang sa ating paghayo ay masigurado natin na wala tayong mga balakid na maaaring magpahina sa atin or maaaring humila sa atin pabalik sa dati nating kinalalagyan. Maaaring ito din yung mga nagiging dahilan kung bakit marami sa atin ang hanggang ngayon ay hindi pa rin humahayo. Marami sa atin ang hindi kumikilos dahil sila ay nagiging alipin pa rin itong mga balakid na ito na sinasabi. At marami din naman sa atin ang humahayo pero medyo nahihirapan pa rin, nag-struggle pa rin. So sabi nga, kailangan nating ayusin itong mga bagay na to, tanggalin para ang ating pagtakbo sa
ibinigay sa ating tungkulin ay masigurado nating mas maayos, mas mabilis, at mas ganap ang pagganap ng ating pagtupad dito. No? Ngayon, ang tema na pag-uusapan natin ngayong gabi is, let it go, let's go. Ayan, okay. So, alam niyo mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na ang Diyos ay, kumbaga, may panawagan na alisin kung ano yung mga pinanghahawakan natin. No? May mga bagay kasi na mabuting pinanghahawakan, pero meron ding mga bagay na masama na hindi na dapat na hinahawakan pa. No? At ito yung mga bagay na dapat nating ayusin. Kailangan nating i-let go. No? At dahil ito yung mga bagay na hindi na nais ng Diyos na hawakan mo pa. Dahil baka ito yung mga bagay na nagiging tanikala sa'yo, kaya hindi ka makausap, kapatid. No? Ang gusto ng Panginoon ay bitawan na yan at magpatuloy ka sa nais niyang tahakin mo bilang kanyang disipulo. Marami sa atin yung may mga dalahin pa rin na ayaw na ng Panginoon talaga na taglay mo yan. Hindi bagay sa'yo, kapatid, bilang disciple of God na merong mga ganyan. Sabi nga, makipot ang daan papunta sa Panginoon. Wala tayong pwedeng dalahin kahit na ano. No? Kailangan ay wala tayong baggages or kung ano pa man na maaaring magpabigat sa atin. And others of us drop the burden. Ito, but we haven't taken the next step. Marami din naman sa atin, sinuko na, no? Ang bagay na yon, pero wala pa ring ginagawa. Kaya yun yung nais kong ibahagi ngayong gabi. It's very simple. Let it go, let's go. No? Let go of what's weighing you down and let's go where God is calling you next. Okay? Pero pag-usapan natin yung dalawang yan. Ano ang mga dapat mong bitawan at ano ang dapat mong simulan? So, check natin yung una. Doon tayo sa number 1, which is let it go. Releasing what God never intended you to carry. Sabi nga sa Psalms 55 verse 22, cast your burden on the Lord and He will sustain you. Tingnan natin kung paano kikilos itong panawagan na to ng salita ng Diyos dito sa mga bagay na kailangan natin alisin sa buhay natin. Sabi kasi, God cannot fill hands that are already full. Totoo naman. Kahit sa literal na pamumuhay araw-araw, mahirap bigyan ng isang taong meron pang laman o meron pang tangan-tangan, merong hawak. No? Dalawang kamay mo may hawak paano pa kita bibigyan? May mga pagpapalang gustong ibigay sa iyo ang Panginoon, may mga oportunidad na nais siyang ipagkaloob sa iyo. Ngunit meron ka pang pinanghahawakan. Okay lang sana kung ang mga pinanghahawakan mo sa buhay ay mga mabuting bagay. Pero paano kung masama? Ito ay parte ng kahapon na dapat mo nang kinalimutan. Dapat natin itong bitawan, kapatid. Before God moves you forward, He often asks you to loosen your grip. Some of us are praying for new blessings while holding on to old ones, to the old burdens. God says, I want to give you more, but your hands are full. Ngayon, ano ba ang mga dapat nating bitawan? Una, let go of past pain and wounds. On 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all anxiety on Him because He cares for you. Marami sa atin ang mayroon pa ring mga dalahin sa ating mga puso na mga hurt, mga sakit, hinanakit, sama ng loob. No? Yung iba pa nga from years ago. Ito yung mga naging resulta ng mga betrayal of the people around us, the rejection that we experience, the disappointment, and abandonment. Marami tayong mga ganyang karanasan mula sa ibang tao sapagkat hindi natin hawak kung paano nila tayo tatratuhin. Pero hawak natin, nasa sa atin,
kung pangahawakan pa rin natin itong sama ng loob na ating naranasan o naramdaman nung meron silang nagawang hindi maganda sa atin. Na kung tutuusin nga bilang isang Kristiyano kapag mga ganyan, no? Kasi kapag Kristiyano ka at alam mong may nagawang hindi maganda sa iyo ang kapwa mo, mabilis tayong magpatawad. Pero nung wala pa kasi tayo sa Panginoon, marami talaga na kung saan ay ang ating katugunan sa mga bagay na nagawa sa atin ay talagang masasabi nating walang gabay. Kaya doon nagkaroon ng mga sama ng loob, pagkikimkim, no, na kumbaga ay inipon natin sa ating puso, no? But ayaw na ng Panginoon na panghawakan mo, kapatid, ang mga bagay na yan. Holding on keeps you tied to what God is trying to heal. Letting go opens the door to restoration. Mga kapatid, naranasan natin sa Panginoon ang kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. At napakarami nun. Ngunit naging handa siya upang tayo ay patawarin dahil nga sa ginawa ni Kristo, no, doon sa krus ng Kalbaryo. And then we receive the forgiveness of God. No? Kaya tayo ay tinitingnan niya ngayon bilang isang matuwid, no? Isang banal. Wala na sa atin yung mga dati nating mga nagawa. Hindi na niya yon inaalala. No? Ngayon, itong kapatawarang ito ay itinuturo sa atin upang ibahagi din sa iba. Okay? Now, maraming mga bagay gaya na nabanggit ko na nagawa sa atin ang ating kapwa. Ngunit, naging handa ka ba na magpatawad? Naging handa ka ba na ibahagi sa iba ang pagpapatawad na naranasan mo mula sa Panginoon? Di ba? Kasi hindi lang ito basta itinuro, ipinaranas sa iyo ng Diyos. Sabi nga sa Bible, di ba? Meron doong hari na pinatawad ang isang tao sa dami ng kanyang kasalanan. Pero paglabas niya, minasalubong siyang isang kaibigan o isang tao na may utang sa kanya o pagkakasala. Tapos grabe yung pag-ano niya dun sa taong yon. Nakarating sa hari ang pangyayaring yon, kaya ipinatawag siyang muli. Sabi, bakit ganun ang naging ginawa mo? Samantalang ikaw, pinatawad kita sa marami. Bakit yung kaisa-isang ginawa ng taong ito, hindi mo magawang magpatawad? So ganun din sa atin. Kapatid, tayo ay hahayo. At sa ebanghelyo na ating ibabahagi, kasangkap nun, no, kaakibat nun, nasa loob nun, is forgiveness of God. Pagtuturo tayo ng forgiveness sa mga tao. Ngunit paano ka magtuturo ng isang bagay kung hindi mo naman ginagawa? Kailangan na nating bitawan ang lahat ng sama ng loob na ito na dinulot sa ating buhay. At patawarin ang mga taong ito katulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Alam kong mahirap sa simula, ngunit hindi ito magiging mahirap kung kasama mo ang Diyos pag ikaw ay magpapatawad. Kasama mo si Christ dapat. Dahil gagawin mo yon dahil naunawaan mo ang panawagan niya sa iyo. Anong sabi niya sa iyo? Anak, patawarin mo na ang iyong kapatid. Ang lahat ng ginawa niya sa iyong hindi maganda, ako na ang nagbayad dito. Ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang para sa kasalanan mo, kundi para din sa kasalanang nagawa sa iyo ng kapatid mo. Siya na nagbayad, kapatid. Kapag naunawaan mo yan at isinama mo si Kristo kapag ikaw ay magpapatawad, makakalaya ka. At ang iyong puso ay magiging malinis at magiging daluyan ng pag-ibig ng Panginoon na i-extend mo sa iba. Sapagkat mahirap kapag ang puso natin ay mayroong katiting na hinanakit, sama ng loob o galit. Daluyan nga eh. Kumbaga sa mga daluyan ng tubig, kapag meron dyang konting may problema, yung pupuntahan, hindi na pure ang marireceive nila. Kasi merong problema dun sa unang dinaanan niya. So mga kapatid, kailangan na nating bitawan ang mga ganitong pasakit sa puso. No?
at tanggapin natin ang restoration of God, the healing of God in your heart. No? Alam kong sa simula ay mahirap, ngunit gaya nga ng sabi ko kanina, sasamahan ka ng Panginoon. Give it to me, son. Give it to me, my daughter. I can handle what hurt you. Some of you have been carrying pain for so long na you've started calling it normal. Hindi. Hindi normal na sa isang tao na meron siyang hinanakit hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Ayaw ng Panginoon na meron kang ganyang dalahin sa iyong puso at sa iyong isip. Dahil makaka-apekto yan sa lahat ng iyong pamumuhay. No? Kaya nagpupunta tayo sa sa iba't ibang mga pwedeng iniisip natin na magiging solusyon No? Napupunta tuloy tayo sa bad habits. Nagkakaroon tayo tuloy ng critical mindset sa mga tao, sa mga sitwasyon, kahit nga minsan sa Diyos. No? Kaya napakahalaga na hubadin, tanggalin, ipagpasa Diyos, at ibigay ang kapatawaran sa mga taong ito. Dahil ang sabi ng Panginoon, that's not yours anymore. Let it go. Sa pangalawa, let go of guilt, shame, and condemnation. On Romans chapter 8, verse 1, there is now condemnation for those who are in Christ Jesus. There are believers who know na pinatawad na sila, but still punish themselves. Shame is a liar. Shame tells you who you were, but God speaks to you who you are becoming. Alam ko naman na marami tayong mga nagawang kasalanan. Walang sino man sa atin ang makapagsasabing malinis. Pero marami sa atin ang nandito sa loob ng church at tinuturuan at tinutulungang magkaroon ng lubos na pananampalataya sa Panginoon upang matanggap ang kapatawaran niya. Pero meron pa ring mga tao ang nananatili sa ganong sitwasyon na namumuhay in guilt, in shame, and in condemnation. Kaya hindi siya makausad Araw-araw ini-internalize pa rin niya yung nagawa niyang kasalanan. Kaya sasabihin niya sa sarili niya, hindi ako karapat dapat na maging lingkod Kaya ayoko mag-win soul Ayoko mag-disciple Kasi kahit ako sa sarili ko may problema Yan ang dinudulot sa atin ng dati nating pagkatao. That is shame. That is guilt. Pero wala dapat ganon. That is condemnation. Walang ganon. Ang sabi ng Panginoon, pinatawad kita, period. If God has forgiven you, why are you still holding the receipt? Bakit mo pinagbabayaran ang bagay na bayad na? If God has released you, why are you still rehearsing it? Bakit namumuhay ka pa rin bilang preso ng nakaraan kung pinalaya ka na ng Diyos dyan? If God has washed you clean, why are you still living dirty in your mind? Bakit mo hinahayaang malason ka pa rin ng kasamaan sa iyong isipan? Kapatid, wala na yon. Dapat maging lubos at ganap ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa kapangyarihan ng kanyang dakilang dugo na naglinis ng iyong lahat ng kasalanan. Kaya wala na ni katiting man na bakas ng iyong nakaraan. Let it go. Ibinigay mo na yun sa Diyos. Ipinako na yun dito sa cross kasama niya. Hindi mo na yun dapat taglay. Dahil ang taglay mo ay kalinisan at katuwiran mula sa Panginoong Hesus. Kaya dapat hindi mo sasabihin, hindi ako karapat-dapat. Let it go. You are not who you used to be. Hindi ikaw
ang iyong nakaraan. Binago ka na ng Diyos. Sa pangatlo, let go of fear and control. Sa Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kapatid, marami din sa atin ang punong-puno ng takot. No? Meron tayong fear of failure, meron tayong fear of change, meron tayong fear of what people will say, no? Meron tayong fear of stepping out, meron tayong fear of letting God take the wheel or control. No? Kaya hanggang ngayon, hindi ka makahayo dahil ang dami mong takot, kapatid. Pero ang sabi nga niya, huwag kang matakot, sasamahan kita. No? Sa mga panahon kasing niya natakot ka, no, ay wala kang pagtitiwala sa Kanya. It's more on I'll handle it ang eksena Pero kapag may pananampalataya ka, God, I trust you. Sasamahan mo ko, alam ko. No? Some of us are asking God to move, but we won't move our feet. We're asking God to open doors, pero nandun ka pa rin sa loob ng pintong yan ng dati mong pamumuhay ng iyong nakaraan. No? Kailangan mo nang bitawan ng lubusan ang iyong nakaraan. Kasama doon ang iyong takot. No? Dapat ay ilagay mo sa isip mo na ang kasama mo ay ang Diyos na pinakamakapangyarihang sa lahat, na kumilos sa buhay mo at magbibigay sa iyo, nagtitiwala ka, na magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. No? Kailangan bitawan mo na rin ang lahat ng takot sa buhay mong kapatid. No? Dahil ang sabi nga dun sa ating verse for this let it go na to, of releasing what God never intended you to carry, cast your burden on the Lord and He will sustain you. Ano man yang mga past pain and wounds, lahat ng guilt, shame, and condemnation, lahat ng fear mo, ibigay mo na yan sa Panginoon. At siya ang bahala sa iyo. Okay? Now, kapag itong mga bagay na to ay naayos sa buhay natin, then pupunta tayo sa pangalawa. Doon tayo sa let's go. Moving forward together. On Hebrews chapter 10, verses 24 to 25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another. Alam niyo mga kapatid, kanina, healing is personal. No? Magdidil ang Lord sa bawat isa sa atin, kung ano man yung mga nabanggit ko kanina. But growth is communal. No? Sama-sama ang paglago. Okay? Once you let go, God doesn't leave you empty-handed. Nabitawan mo na, di ba? Kahit 2 kamay mo na, wala na. Binitawan mo na lahat ng pag-usapan natin. Now, eto na yon. Pagpapalain ka na ng Panginoon. He invites you to move, He invites you to grow, and He invites you to walk with others. Ang kamay na yan na wala ng laman ay hahawakan ng Panginoon at aakayin ka niya kasama namin sa paghayo. Isang kamay para sa Panginoon, isang kamay para sa amin, na aakay sa iyo sa landas na dapat mong tahakin. At sa journey na tatahakin mo, na pagkasama ka namin, maraming ipagkakaloob sa iyo ang Panginoon na oportunidad at pagpapala. Now, bakit mahalaga na tayo ay magpatuloy at humayo?
Una, let's go forward in faith and obedience. On Deuteronomy chapter 1, verses 6 to 7, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance. Ito yung sabi ni Yahweh, no, kay na Moses, no? Sabi nga doon sa verse na yon nung binasa ko, matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. Magpatuloy na kayo sa paglalakbay papunta sa buong lupain ng Kanaan. Sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. No? So, pagkatapos ng lahat ng pangyayari sa buhay natin, hindi pala dapat doon matatapos. Kaya maraming mga sinasabing mananampalataya ni Kristo, pero hanggang doon lang sila. Ano yung lagi nating sinasabi? Hindi sapat na maging mananampalataya ka ni Kristo. Dapat maging disipulo ka ni Kristo. At ang disipulo ni Kristo, ipinagpapatuloy ang kanyang nasimulan. No? So, kasi pinapaalala sa atin on James chapter 2 verse 17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Letting go, kanina, is the first step. But moving forward is the next. Tumalikod ka nga sa lahat ng iyon. Pero, hindi ka naman nagpatuloy. Mananatili ka lang dyan sa kalagayang yan. 'Di ba? So, dapat ay merong moving forward na mangyayari sa buhay mo, kapatid. No? Faith is not just believing. Faith is following. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, kundi ang pananampalataya ay pagsunod at pagsasagawa. God doesn't only deliver you from something, He delivers you to something. Marami siyang gustong gawin sa buhay mo. No? Nung ang mundo ay wala pang laman, doon nagsimulang lumikha ang Diyos para hubugin ito. Nung tinanggal ang lahat ng mga bagay na nabanggit natin kanina, na inilet go mo na at pinagkaloob mo sa Diyos, pinagpasa Diyos mo, sinil ko sa Kanya, yun ang pagkakataon niya para hubugin ka. Kapatid. Okay? Some of us had been healed, but not moving. Some of us had been forgiven, but not walking and sharing it to others. Some of us had been restored, no? But still standing in the same place. No? Kung tunay kang pinaghilom, kung tunay kang pinalaya at pinatawad, kung tunay kang, alam mo yun, ni-restore ng Panginoon, pinanumbalik ang dakilang plano niya sa buhay mo, dapat hindi ka nananatili sa kalagayan mo ngayon. Dapat nangyayari na ang plano niya para sa iyo. Let's go, ang sabi ng Diyos. Okay? Nakalahad ang palad niya sa iyo. Sumama ka. Nakalahad din ang palad namin sa iyo. Tara na. Okay? Next, come and find people with the same experience. Dito tayo papunta. On 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. You are not meant to walk alone, mga kapatid, no? Ito yung mga tao, no? Ito nga yung landas na tatahakin natin sa ating paghayo, no? Hahanapin natin ang mga tao na katulad ng ating dinanas, no? Maaring merong yung iba ay hindi naman kapareho talaga ng ating mga karanasan sa buhay, pero nandun naman ang Panginoon para tulungan ka kung paano sila tutulungan, no? Magbibigay naman ang Lord sa iyo ng wisdom, no? Pero
ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may dahilan. At matagal nating tinatanong, bakit kaya? Bakit mo ito hinahayaan, Panginoon, na mangyari sa atin? Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, paulit-ulit tayo sa mga ganong karanasan kasi hindi pa tayo natututo. Ngunit nung yun ay ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para bigyan ng solusyon yung mga problema at pagsubok na yun sa buhay natin. Pero hindi tayo makausad. Pero nung tinulungan tayo ng Panginoon, nakita natin kung ano ang aral na itinuturo niya sa iyo sa mga bagay na yon. At kung paano tayo tinulungan ng Panginoon, ngayon nakikita mo yung mga tao sa labas. Find those people. No? Dahil alam mo ang kasagutan, totoong kasagutan sa lahat ng kanilang katanungan. Ipagkakait mo ba yun sa kanila? Hindi. Dahil walang disciple ang makasarili. Ibabahagi mo sa kanila si Kristo na siyang tunay na kasagutan sa lahat ng katanungan ng buhay nila. No? Hahanapin natin sila at ibabahagi natin ito sa kanila. Kung paano tayo tinulungan ng Panginoon, tutulungan din natin sila. No? Sama-sama tayo, mga kapatid, no, nalalago sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi kay Kristo sa lahat ng tao. Hahanapin natin sila. Kasi alam mo ang pakiramdam nun eh. Alam mo ang nasa isip nila, nasa puso nila, ramdam mo kung bakit sila nagkakaganon. Walang ibang makakatulong sa kanila, makakaunawa sa kanila, kundi tayo na tinulungan din ng Diyos. Okay? Now, sa dulo, let's go together, not alone. God never designed you to heal in isolation. On Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. So marami sa atin mga kapatid, no, ang natatakot kasi baka mag-isa ako sa paghayo eh, no? Baka walang sumama sa akin, no. Hindi. Kaya nga tayo dinidisciple dito sa loob ng ating church eh. Marami tayong mga kumbaga paghubog at pagsasanay na ginagawa, no? Nandiyan ang ating mga cell group. Meron tayong cell leader diyan, no? Meron tayong disciple maker diyan. Siya yung tutulong sa iyo sa mga aspeto na dapat ayusin sa buhay mo at siya din ang magtuturo sa iyo na mga dapat na mangyari sa iyo, no? Nandiyan yung kanyang pagme-mentor, pagko-coach, pagli-lead sa dapat na mangyari sa buhay mo, no? Hindi ka mag-iisa. Hindi ito ang CGS Philippines ay hindi katulad ng iba na people come and go. Dito, ang lahat ng papasok, no, ay aalagaan. No? Ang lahat ay tuturuan at gagabayan. Ang lahat ay huhubugin para maging disipulo at lingkod ni Kristo. No? Kaya hindi ka mag-iisa. No? Sama-sama tayo. Nandito kami na mga kapatid mo. No? Magpapalakasan tayo mga kapatid. Kaya napakaraming nating mga gawain dito no? Na kung saan ay dapat ay hindi mo pinapalampas. No? Dahil doon ka tuturuan at tutulungan ng Panginoon din, no? Nandun siya at mangungusap sa iyo, no? At nandito rin kami naaalalay sa iyo sa paghayo mong ito, no? Sama-sama tayo sa laban na to. Let's go together. And most of all, God is with you. We continue the mission through God's power and not on our own. Jesus didn't send us na empty-handed. He promised, I am with you always on Matthew 28 verse 20. Ang gagawa ng vision, ang magpapatuloy ng mission ni Jesus Christ ay sasamahan niya. No? Kaya in this mission, we continue the unfinished business of God by relying on the Holy Spirit.
No? Relying on God alone. He will give us wisdom, He will give you strength, and He will give you anointing. Kaya nga sabi ko, hindi naman to patalinuhan eh. Hindi ito patagalan din sa church. No? Hindi ito yung sa ulo mo from Genesis to Revelation bago ka maglingkod. No? Kundi nasa pasunuran ito sa pagbibigay at pag-aalay ng buhay sa Panginoon upang maging instrumento niya. No? Kasi mangungusap siya sa iba sa pamamagitan mo. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan, magbibigay sa iyo ng kalakasan, magbibigay sa iyo ng anointing para magkaroon ng impact ang iyong buhay sa iba. No? Totoo, the vision is big, but the power behind it is much bigger. And that is God. We don't finish the work alone. He finishes it through us. Kaya, mga kapatid, let's go together. Hindi ka nag-iisa. No? So, I hope na itong mensaheng ito, mga kapatid, ay makatulong sa bawat isa sa atin upang, kumbaga, ay bitawan na ang mga dapat na bitawan sa buhay at akapin ang mga ipagkakaloob na oportunidad ng Panginoon sa atin upang mangyari ng ganap ang dakilang plano niya sa buhay mo. Sa ating conclusion, God is inviting you to make a simple but life-changing choice. Let go of the pain, shame, fear, and control that have been weighing you down because you were never meant to carry them. Then, let's go forward with Him into healing, purpose, and community. This is your moment to release what has held you back and step into what God has prepared for you. Let it go, and let's go where God is leading. Kapatid, ngayong gabi, God is calling you to make a decision. No? Let it go. Release what's weighing you down. Release the pain, the shame, the fear, and the control. And then, let's go. Let's move forward with God. Let's walk with His people. And let's step into the future He has prepared for us. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa akin ngayong gabi. Maraming salamat din kina Pastor Rami, kay Pastor Adele, sa lahat ng mga bonfire admins, sa worship team, sa media team na patuloy na nagbibigay sa akin ng oportunidad upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Maraming salamat din siyempre sa Lord na patuloy na nagbibigay sa atin ng wisdom na siyang ibinabahagi natin dito sa atin sa bonfire sa lahat ng mga speakers. Maraming salamat. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mensaheng ipinabatid mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko na tulungan mo ang bawat isa sa amin Panginoon na bitawan ang lahat Panginoon ng nais mong alisin sa aming mga buhay upang hindi ito maging sagabal Panginoon sa aming paghayo patungo sa landas na nais mong tahakin namin Panginoon. Dalangin kong kayo ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa upang magpatuloy, Panginoon. Kayo ang patuloy na magbigay at mag-udyok sa aming kaibuturan upang kumilos ayon sa nais mong mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. At dalangin kong gamitin mo kami upang maabot namin ang mga kapatid naming nakaranas din ng mga dinanas namin. Upang kung paano nyo kami tinulungan ay maihatid namin sa kanila ang mensahe na nais mong ipabatid sa kanila upang ma-receive din nila ang pagbabago sa kanilang mga buhay at tanggapin ang buhay na walang hanggan na nais mong ibigay sa kanila. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat muli. God bless everyone.
Likhain mo, Diyos, ang pusong tapat sa amin. Hallelujah. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Ako'y nanghihina, iyong palakasin. Ang kasalanan ko'y iyong patawarin. Lahat ng nagawang masama'y pawiin. Pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin sa iyong harapan. Huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghari. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Ako'y nanghihina, iyong palakasin. Ang kasalanan ko'y iyong patawarin. Lahat ng nagawang masama'y pawiin. Pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin sa iyong harapan. Huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin sa iyong harapan. Huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Maghari ka, Jesus. Maghari ka sa buhay ko'y maghari ka. Maghari ka sa buhay ko'y maghari ka. Maghari ka sa buhay ko'y maghari ka.
Praise God and thank you po Kuya Rock sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami din po tayo natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po na mobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon and you want to be part of our online cell group, so mag-comment lang po kayo dyan or you can send a message po sa mga leaders na nag-i-invite sa atin via live dito sa ating Bonfire. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan na ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung at YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat po ng ating social media sites, dapat minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay. Sunday, 6 a.m., andun na po yung nire-ready na natin at ini-encourage na natin at sinishare na natin ang ating invitation Sabado pa lang upang yung mga friends, family, and colleagues po natin ay ma-invite at makarinig din po sila ng message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!